have a beautiful voice. Alam mo yun, you have a beautiful voice. And we, or the worship team, cannot sing for you to God. You have to sing on your own to God. You have to praise God on your own. Amen? Ayan. And sabi sa Hebrews, pag pinapalakpakan natin ang Lord, tinataboy natin ang mga enemies. Kaya gagamitin mo ang mga kamay mo para papurihan ng Lord. Isang malakas na palakpak para sa Lord. Hallelujah. Ayan. Isang malakas na hiyawan ng pagpupuri sa Lord. Isang malakas na palakpakan na nagagalak. Hallelujah. Let's praise the Lord. Hallelujah. Praise God! Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Hallelujah! Amen! Praise God! Ngitian naman natin ang ating mga kapatid, mga katabi. Sabihin natin, ako'y nagagalak at narito ka ngayon. Amen! Tunay nga po na ito po yung oras, ito po yung araw na ginawa ng Panginoon para tayo'y magsaya, para napurihin natin ang ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Come on! Hallelujah!
magsasayaw sa ating Panginoon. Amen! Woo! We sing praises unto your name, oh Jesus! You are holy God. You deserve our praise. We sing unto you with all our heart. No one else like you. You make all things new. Lord, you made a way. Now our hearts will sing. We sing praises, we sing praises to the Almighty God. We give glory, we give glory, we give glory to the King of Kings. We sing praises, we sing praises, we sing praises to the Almighty God. We give glory, we give glory, we give glory to the King of Kings. You are holy God. You deserve all praise. Sing unto you with all our heart. No one else like you. You made all things new. Lord, made the way. Now our hearts will sing. Woo! We sing praises, we sing praises, we sing praises to the Almighty God. We give glory, we give glory, we give glory to the King of Kings. We sing praises, we sing praises, we sing praises to the Almighty God. We give glory, we give glory, we give glory to the King of Kings. Amen. We give glory to our King. You deserve the praises, oh God. You are the God of nations. You reign in all the earth. You are Almighty. We give glory to you. Nations sing your praises. All nations shout your good. All kings and kingdoms, we give glory to your name. We sing praises, we sing praises, we sing praises to the Almighty God. We give glory, we give glory, we give glory to the King of Kings. We sing praises, we sing praises, we sing praises to the Almighty God. We give glory, we give glory, we give glory to the King of Kings. Amen. We give glory to the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Amen. Tunay nga po, Panginoon. Patuloy ka naming aawitan, O Diyos. Patuloy ka naming sasambahin. Patuloy ka naming papupurihan, O God. Lord, ano man po, Panginoon, ang sitwasyon meron kami ngayon, O Diyos.
Lord, hindi ito mahahadlangan ng aming pagsamba, pagpupuri, pagbibigay ng luwalhati sa iyong dakilang pangalan, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Sapagkat makapangyarihan ka. Lord, tunay nga po, O Diyos, may kaya kang gawin, O God, sa mga anak mo na patuloy na lalapit sa iyo, O Diyos. Salamat po, O God. May pagsubok man o problema, ako'y patuloy sa iyo ay sasamba. Hindi ako mapipigilan, patuloy kang papupurihan. Ikaw, O Diyos, ang aking sandigan. Mga pangako mo'y panghahawakan ko. Sa iyong mga salita, ako'y magtitiwala. Lahat ay kaya mong gawin, lahat ay kaya mong baguhin. Walang mahirap sa iyo, O Diyos. Makapangyarihan ka. May pagsubok man o problema, ako'y patuloy sa iyo ay sasamba. Hindi ako mapipigilan, patuloy kang papupurihan. Ikaw, O Diyos, ang aking sandigan. Mga pangako mo'y panghahawakan ko. Sa iyong mga salita, ako'y magtitiwala. At ay kaya mong gawin, lahat ay kaya mong baguhin. Walang mahirap sa iyo, O Diyos. Makapangyarihan ka. Ikaw ang may kakayanan, ikaw ang may kasagutan, ikaw ang pag-asa ko, Panginoon. So ako magtitiwala sa'yo, mananampalataya. Ikaw ang pag-asa ko, Panginoon. Kakayanan, ikaw
mong gawin, lahat ay kaya mong baguhin. Walang mahirap sa iyo, O Diyos. Walang mahirap sa iyo, O Diyos. Makapangyarihan ka. Amen. Truly, Lord God, walang hindi mo kayang gawin, O Diyos, sa aming mga buhay, O God. Sapagkat ikaw ay makapangyarihang Diyos. Salamat po, O God. Salamat po, O Diyos. Tunay nga po, O God, ano man ang sitwasyon meron kami, O Diyos, nararapat ka lamang itaas, nararapat ka lamang papurihan, nararapat ka lamang tumanggap ng pinakamataas na papuri, pasasalamat, buhat sa iyong mga anak, O God. Salamat po, O Diyos. Sa dakila mong pag-ibig, salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama.
dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Tataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Yes, Jesus, laging itataas ang ngalan mo, Panginoon, sapagkat nararapat ka lamang, O Diyos. Luwalhatiin, tumanggap ng pasasalamat, O Diyos. Salamat po, God. At Lord, sa oras na ito, God, sa amin po, Panginoong patuloy na pagsamba sa iyo, O God. Hayaan mo, O God, na patuloy mo, O God, ibukas pa, O God, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, O God, sa ipakikinig ng iyong mga salita, O God. At Lord, sa lingkod mo na gagamitin ngayong umagang ito, patuloy kang manguna, patuloy kang magpahayag sa Kanya, O God, ng mga bagay, O God, na ipapahayag mo sa iyong mga anak, O Diyos. Lord, salamat po, gamitin mo ang Kanyang labi, O God, ang Kanyang buhay, para daluyan ang pagpapala, O God, sa aming mga buhay, O God. Salamat po, O God, we entrust to you everything, even Lord, God, sa iyong mga anak na wala pa sa lugar na ito. God, patuloy mo silang ingatan, dalhin ng may kagalakan sa lugar na ito, O God, para sa masama ka naming masamba sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming pong salamat, O God, Lord, sa iyo, O Diyos, ang pinakamataas na papuri, luwalhati, karangalan at pagsamba, habang inaangkin namin, Panginoon, ang katagumpayan na nagbubuhat sa iyo. We entrust to you everything sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hello. Ayan, napakasarap talagang magpuri sa Lord. Amen. Ayan. So, bago tayo magpatuloy sa ating gawain, let's take a look at our upcoming events and weekly schedules para hindi kayo mawala sa loop. So, as usual, we have our Sunday service. Remember, our main service starts at 9:30 a.m. Pero alam nyo po, pwede po kayong pumunta dito at 8 a.m. kasi bukas na po ang church at 8 a.m. So pwede po kayong makipag-fellowship, pwede kayong makipag-bonding, or kung gusto nyo naman, makipagkapihan sa inyong mga katabi. Ayan. So, also, kung medyo mabigat na ang linggo mo at kailangan mo ng spiritual recharge half through the week, we have our midweek service naman po at Wednesday, every 7 p.m. po yun. So, lalo na kung hindi kayo naka-attend sa Sunday po, kung hindi po kayo available ng Sunday, pwede po kayong umattend at makadaw pang palad sa Wednesday service po natin. And also, we have our Kids Church service, calling all our parents, ating mga kids po dyan. Meron po tayong Kids Church every second and last week of the month, 9 a.m. at Saturday po yun. So, napakalaga na bata pa lamang sila ay natataniman na sila ng Word of God. And also, we have our prayer meetings. So, we are a church that moves through prayer. So, we have our online prayer po at 4 a.m. every day po yun. And we have our on-site prayer meeting naman po dito sa church at 3 p.m. Saturdays po yun. So, don't miss the power of prayer. And also, para sa youth po natin, we have our youth service and the youth hangouts. So nga lang po, this last Friday ay hindi po tayo natuloy sa ating hangout dahilan lamang po ng may masamang panahon. Para po sa ating mga kabataan, sa mga Gen Z and Gen Alpha there, our youth service happens every first and last Saturday of the month.
Hindi lamang po yan, we have also youth hangouts kung saan pwede po tayong mag-bonding, kumain at mag-share ng ating mga buhay-buhay together. So to all the youths, mag-inquire lang po kayo sa ating chairman, kay Chairman Dajinam. Ayan. So, and now, we have come to the most anticipated part of our service, the preaching of God's Word. So, palakpakan po natin ang Lord sa buhay ng ating Pastor Shem. Ayan. Praise God. Lakpakan mo nga minsan pa si Lord. Good morning po sa lahat. Batiin mo naman ang iyong katabi. Sabi mo, good morning. Praise God. So bago tayo magsimula, pwede muna lahat tayo tumayo. Tapos, kumamay ka ng 5 tao, especially yung hindi mo lagi nakakausap sa loob ng isang linggo. And sabihin sa kanya, alam mo, may magandang bagay na plinano sa iyo si Lord. Sige, kamay ka lang ng 5. Praise God, praise God. Siguro mo, 5 yan ha. Hallelujah. Praise God. It's good to be in the house of God. Hallelujah. Praise God. Praise God. And kung tayo po ay nakalima na, sige po, tayo po ay tumayo minsan pa. Praise God. And minsan pabigyan natin si Lord ng pinakamalakas na palakpak. Tayo po'y manalangin, Panginoon, kami ay nagpapasalamat, bagamat Lord, napakalamig ng panahon. Pero namin, Panginoon, mainit, Lord, ang iyong kapangyarihan, mainit, Lord, ang iyong pagmamahal sa iyong mga nilikha. Salamat, God, for this opportunity na kami minsan pa ay makasimba, kami ay makatagpo sa iyo. Alam mo ba, na itong araw na ito lang talagang araw nito, the rest of your history. And Lord, we are saying thank you for today. Dahil binigyan mo kami ng gantong opportunity, O God, to meet with you, have fellowship with you. And God, alangin lang namin, Lord, as we partake of your word, may you alone be glorified. Maitas ka lang namin, Lord, sa aming mga buhay. At Lord, buksan mo ang mga parte ng aming mga buhay na kailangan mabuksan, Lord, for your word to penetrate in us. Salamat, Father. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin si Lord. Makapo na po tayo in the very presence of God. Praise God. For those of you na hindi pa po ako nakakilala, ko po si Pastor Shem. And I'm one of the pastor here po sa JA1 Church na bumabati po sa inyo ng magandang umaga, magandang tanghali sa mga nanood sa atin online or evening. Whatever time frame nyo to napapanood, kami po ay masaya na makita po ang bawat isa sa tahanan ng Panginoon. Sino po dito ang masaya na nandito siya ngayon sa church? Ano po? And we are also happy to see everyone here in the house of God. Kaya pwede ba minsan papalakpakan mo si Lord? Yung pinakamalakas talaga. Yung, alam mo yung palakpak na may dating, yung palakpak na nagpupuri talaga, na alam niya may ginawang mabuti si Lord sa loob ng isang linggo. Come on! Praise God! And batiin mo naman ang iyong katabi para naman gumanda ang mood niyan. Sabihin mo, ang ganda mo ngayon. O ang pogi mo ngayon. Yan, para man lang mag-lighten up yung mood niyan. O di ba, paniwalang-paniwala ka naman, agang-aga. Di ba? Praise God. Let's recite po ang ating pong calling tool sa Luke chapter 4, verse 18 to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, every recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God Jesus,
He is the anointed one. Ang ating pong J1 Culture 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. Palakpakan mo si Lord ng pinakamalakas. Alam niyo po, sino pong handa nung makinig ng salita ni Lord? Last week po, sino pong narito? Ano po? And last week po, tinuruan po tayo ni Lord ng importance po talaga for us to become unashamed. Wait lang po wala ba tayong isang mic? Praise God. Check. Ayan. Mas okay. Alright. Balik po tayo. Ano po? So last week po tayo po ay tinuruan ni Lord how we can become unashamed sa generation ito. And we have nakita po natin kung ano po yung nangyayari sa ating paligid. Tama? Pasama ng pasama. Even yung crime rate ngayon, pababa ng pababa ang edad. Na hindi mo akalain yung 13 and 14 or 14 or 15 years old can do such kind of crimes. That's why God is calling us to become unashamed. Everybody said me, unashamed. To preach the gospel as it is commanded by God and encouraged by Paul sa Romans chapter 1 verse 16. Ano? Yan, nailabas ko tuloy. Nasabi po ng Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Alam niyo po ang importante ng gospel, ito po kasi talaga ang magbabago ng tao at magliligtas sa tao when it comes po sa power and penalty of sin. Diniscuss ko na po ito last Sunday at kung gusto niyo pong mapanood or gusto niyo pong ma-replay, available po online ating pong mga resource for you to watch yung ating mga previous services. And it is very much important nowadays. Hindi lang po talaga ito mababang topic kundi po ito dapat po yung ating ipinapamuhay na ikaw at ako, we must become representative of Jesus. And alam niyo po, nakakatuwa lang kasi after po natin ibaba ang mensahe patungkol sa pagiging unashamed, si Lord po talaga ay gumagawa ng mga special moments where He set us up in a position where we can preach the gospel. Just that week, nag-report po sa akin si Miko, and praise God po, yung kanya pong mga kaklase, palakpakan naman natin si Lord, nasira niya ng gospel, and he was not ashamed. Sabi ko, grabe yung ginawa ni Lord kasi just Sunday lang tinuro natin, binaba natin yung message regarding becoming unashamed. And guess what? Si Lord yung nag-set up, sa pamuhay po ni Miko. Kaya praise God sa buhay ni Miko. Continue to become the light of this generation. At ang galing lang po ng ginagawa ni Lord sa ating henerasyon. And alam ko po, ang bawat isa po ay may kaparte sa plano ni Lord. Kaya sabi mo sa iyong katabi partner, may kaparte ka sa plano ni Lord. Hindi ka lang taga-upo. May espesyal ka na misyon. Pwede ba palakpakan mo si Lord? Alam niyo po ang realidad, we are all co-laborers. Tayo po lahat ay katulong ng Panginoon for us to fulfill God's commission. And alam niyo po, we need to understand what gospel really is. And last Sunday, sabi ko nga po sa inyo, ano pa ang gospel? It is God's act of kindness to all mankind that leads people to what? To repentance and eternal life. Dahil sa matinding pagmamahal ng Panginoon, sabi nga po ng John chapter 3 verse 16, I know you know the verse, basahin nyo nga po sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Sapagkat, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak upang ang sino mang sasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ito po yung kalooban ng Panginoon sa bawat isa. Ito po ang kalooban ng Panginoon sa kamag-anak mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sa tiyahin, tiyuhin mo. Even yung mga tao na kung saan pinakamasasama at magaspang pang ugali. May kilala kang ganon? Amen kayo bigla, kayo lang yun Di ba?
Ang kalooban ng Panginoon ay sila mismo makakilala kay Lord. Ano? At ano ba ang gospel? It is Christ's death, burial, and resurrection. Yung pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay. That's the message of the gospel that we preach to people, and it is the power daw. Ano? For the salvation of people. And I want us to understand yung kakaibang klaseng pag-ibig ng Panginoon. Sino pong nanampalataya talaga na siya po'y minahal ni Lord ng sobra? Diba? We are all loved by God. At napakatindi po ng pagmamahal ni Lord. Yung ginawa niyang sakripisyo, it is His kind of love in action. Kasi po si Lord, hindi ka lang niya basta sinabing, anak, mahal kita. Ang ginawa niya, nagpapako siya sa krus, binayadan yung kasalanan mo, binayadan yung kasalanan ko at kasalanan mo para ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Grabe po, ano po, how God loves us so much na iniwan niya yung trono niya sa langit. Just imagine that. Ang sarap na ng buhay niya doon, iniwan niya yung kanyang posisyon, pumunta sa lupa't namatay sa krus para sa iyo at para sa akin. Sino ka? Para pakitaan ng ganong habag ng Panginoon. Sino ka para pakitaan ng ganong klase ng pag-ibig ng Panginoon? And the fact that, sabi po ng Romans chapter 5 verse 8, that God demonstrate His own love in this, that while we are still sinners, Christ died for us. Ganyan po kalalim or ganyan po katindi ang pagmamahal ni Lord. His love for us is so much unconditional. At gusto kong maintindihan mo kung gaano ka-unconditional ang pag-ibig ni Lord ngayon. Sino pong handang malaman yon? Kasi po sa tunay, sabi ko nga po, kung magkakaroon ng audition, yan, sino po yung artistahing anak ni Lord? Diba? Nangarap maging pambato sa PBB, di ba? Alam niyo po, kung magkakaroon ng audition, para po malaman kung sino yung pinaka-qualified na tumanggap ng pag-ibig ni Lord, I want to tell you that even yung hindi pinaka-qualified, they are still qualified for the love of God. Tayo po ang tigas ng ating ulo, matigas po tayo po ay may mga bagay na ginagawa sa ating mga sarili, pero minahal po tayo ni Lord. In fact po sa Bible, kung mababasa nyo po, even to the Old Testament times, napakatigas ng ulo ng mga Israelita. But yet, God loved them. Kagabi po, I was meditating through the book of Nehemiah and gusto ko po kayong isama sa akin pong mga nabasa kagabi. At sabi ko, Lord, grabe kang magmahal. Ito niya, basahin niyo ito. Nehemiah chapter 9. Ba't hindi ata nagana ang clicker? Alright. Nehemiah chapter 9, verse 16 to 21. So, ito ay mahaba, pero huwag kayong mag-alala ng Tagalog. Ano? Para naman maintindihan ninyo. Ayan. 1, 2, 3, go. Pasahin nyo nga, 1, 2, 3, go. Ngunit, sila na aming mga ninuno ay naging mapagmataas, matigas ang ulo, at masuwayin sa iyong utos. Ayaw nilang makinig sa mga sinasabi nyo, at kinalimutan lang ang mga himalang ginawa ninyo sa kanila. Naging matigas ang kanilang ulo at sumalungat sila sa inyong pamamaraan sa pamagitan ng pagpili ng pinuno at na magdadala sa kanila pagpabalik sa pagkaalipin sa Ehipto. Pero ano po nangyari? Ngunit, 1, 2, 3, go. Ngunit, kayo ay mapagpatawad na Diyos, mahabagin, maalahanin, hindi madaling magalit at mapagmahal. Sabi ko, grabe. Just imagine that. Sinabi dun sa unang mga statement kung gaano katigas ang ulo, 'di ba? Nag-promote pa sila ng ibang mga mamumuno sa kanila pero dadalhin lang sila sa pagkakasala. Kumbaga, ang dami nilang ginawang pagkakamali pero alam niyo po yung saving grace doon, yung salitang ngunit. Ngunit kayo ay mapagpatawad na Diyos, mahabagin, maalahanin, hindi madaling magalit at mapagmahal. At yan po si Lord. Kaya't hindi niyo po sila pinabayaan. Alam niyo po ba, kaya hindi pinapabayaan ni Lord kasi si Lord ay mabait sa'yo. Because God is so good. Kung paano ang mga Israelita, bagamat sila daw po ay matigas ang ulo, pinaranas ng Panginoon ang kanyang kabaitan sa kanya. Ngunit kayo mapagpatawad na Diyos, mahabagin, maalahanin, hindi madaling magalit at magmahal. Kaya't hindi niyo po sila pinabayaan. Kahit gumagawa sila ng imaheng baka,
At nagsabi, ito ang Diyos nating nagpalaya at nagpalabas sa atin sa Ehipto. Just imagine that, napakalaking insulto nun kay Lord. Ang nagpalaya sa kanila sa Egypt ay si Lord. And then, biglang ibabaling nila sa Diyos-Diyosan yung credits kung paano sila. Di ba you know the story? Nung panahon ni Moses, pinalaya pala ni Lord sa pamamagitan po ni Moses, ang buong Israelita, pumunta po sila sa ilang. At pagdating po nila sa Mount Sinai, umakyat po si Moses para po kuhanin po ang padalang iPad ni Lord. Di ba? Yung tablet doon, di ba may tablet doon sa Sinai. Ano? Pero pagbaba po ni Moses, ang nangyari, pagkakita niya sa mga tao, may mga taong ito may ginawa ng imahe ng baka. Na sinasabi nila, ito ang Diyos na naglabas sa amin sa Ehipto. Ano po nangyari? Nagalit si Moses. Pinatak niya yung tablet, di ba? Nang hinayang po si Aaron. Tanyo po ko sa akin bakit? Naka-home credit pa po yun. And then, binigyan natin ng panibago, and we know what happened. Kasi binigay nila ang credit na hindi dapat ang credit is due. Pero alam niyo po, ganun po ang mga Israelita, ito po yung nangyari. Tapos na ba tayo doon? Ano po nangyari? Ngunit na ulit. Dahil sa dakilang habag ninyo sa kanila, hindi nyo sila pinabayaan sa ilang. Grabe. Hindi nyo kinuha ang makapal na ulap na gumagabay sa kanila kapag araw at naglalagablab na apoy na nagbibigay ng liwanag sa nilalakaran nila kapag gabi. Kasi po during that time, for 40 years, sila po ay naglalakad in the middle of nowhere. Di na alam kung saan sila pupunta. At tuwing umaga po, nakakamangha kasi po pag naglalakad po sila, may nakaabang pong ulap kaya hindi po sila naiinitan. Siguro mapuputino ng mga Israelita, no? Di ba? Kasi hindi sila naiinitan merong nasud na ulap. Tapos paggabi, may sumusud po sa kalang pillars of fire. May apoy na sumusunod para lang ilawan ang kanilang daan. Ganyan katinding mag-ingat si Lord. Pero alam niyo po, during that 40 years na iningatan ng Panginoon ang Israelita, is also 40 years ng pagreklamo nila. Di ba? Habang nasa daan sila, reklamo sila ng reklamo, pero hindi nyo po nakita doon na pinamintisan ni Lord. Ay, sige, nagreklamo kayo, tanggalan ko muna ha. Bam! Di ba? Wala tayong nabasang ganon. But God remains faithful. Even in the midst of their unfaithfulness. Tignan mo yung sabi mo sa iyong katabi, partner, nakita mo na ba kung gaano ka ka-faithful kay Lord? Listen to me. Alam niyo po, wala po talagang tao masasabi talaga nila that they are faithful to God. May lapses tayo Tama? May mga bagay, but it's only by the grace of God. Bakit hanggang ngayon nakatayo ka at nagpapatuloy? Pwede ba palakpakan mo si Lord? Lagi nga pong biro minsan sa mga kabataan. Hala ka, baka bumuka ang lupa. Kasi po kung si Lord lagi niyang ipapamalas ang justice niya, baka po wala pong taong buhay. Gets niyo? Kung lagi niya ipapakita yung justice niya, baka lahat po tayo, konting kasalanan, biglang bubuka yung lupa. Di ba? Kada may yayanig, matatakot ka, parang kikidlat lagi. Di ba? Bakit? Because wala mo po talagang faithful. Pero alam niyo po, sa buhay ng mga Israelita, dahil po sa compassion ni God, everybody said may compassion. Hindi po hinayaan ni Lord na mamatay ang Israelita. Hindi niya pinabayaan. And what happened? At ang naglalagablab na apoy na nagbibigay ng liwanag sa nilakaran nila sa gabi, kapag gabi, ibinigay niyo po ang mabuting espiritu ninyo na nagtuturo sa kanila. What happened? Ito po yung last slide. Sabi diyan, patuloy niyo silang, 1, 2, 3, go, pinakakain ng, diba? Alam niyo yung mana? Ang mana po ibig sabihin nun ay, what is this? Yan talaga yan. Pag sabing mana, what is this? Kaya po, every morning po kasi pinauulam po ni Lord ng parang coriander seeds. During that time, para po siyang coriander seeds. Hindi po siya tinapay ha. Mali po yung konsepto na sabi, ay, nagbababa si Lord ng tinapay. Hindi po. Ang binababa po ni Lord, yung mana po, it is para siyang coriander seed. Para siyang maliit na mga na ginagamit po nilang pangmasa para makagawa ng tinapay. So, ibig sabihin, ang blessing at ang grace po pala ni Lord, it also requires work.
Yung iba kala nila ang blessing, Lord, kasambutin ko lang, di ba? May mana everyday. Hindi po. Yung mana, it is the grace of God. Binibigay yan sa'yo, pero may kailangan ka pa din gawin. Kasi wala pong Kristiyanong tamad. Sabi mo sa'yo katabi, hindi ka tamad. Nagagets nyo? So during that time, pinauulan ni Lord ng mga ingredients. At ito pong manang ito, sabi daw po nila, this is pagkain daw po ng mga anghel sa langit. Wow, grabe. Di ba? Angel's Burger talaga ang tawag dyan, ano, di ba? Pagkain mula talaga sa langit, ibinababa ni Lord sa mga Israelita, tapos gagawin nilang tinapay, at wala po yung mintis araw-araw. Hindi po sila nagtrabaho, wala po kayo nabalitaan dyan na, at si Engineer Moses ay may panibagong construction plan na nakakita siya ng 20,000 sa kanyang project. Wala kayong nabasang ganun. Wala kayong nabasa doon. At si Mary ay nagtinda sa palengke, wala din. Kundi sa loob ng 40 years, unemployed, pero kumakain. Huwag mo nang pangarapin yun. Sabi, Lord, gusto ko din yun. Unemployed, pero kumakain. Tamad! Hindi din balance. Ano? Sabi ko nga po last Sunday, ang pananampalataya, lagi po itong may kalakip na gawa. Lagi po itong may kalakip na bunga. Kung nananampalataya ka talaga, dapat nag-a-align ang actions mo sa iyong faith. Malinaw po? So during that time, pinauulan daw po ng Panginoong mana at binigyan ng tubig kapag nauuhaw sila. And just to think of that, sa loob ng 40 years, grabe yung ginawa palang pag-iingat ni Lord talaga. Nag-provide, pinotektahan, binigyan ng tubig. Lahat ng pangangailangan is well provided. But yet, sa loob ng 40 years, puro reklamo, puro kasalanan, puro pagbaling sa Panginoon. Pero hindi po si Lord pinabuka ang lupa at pinatay sila. Nagigets pa ba ako? Kaya ko po ito kinikwento kasi gusto ko pong maintindihan ninyo kung gaano ka mapagmahal ang ating Panginoon. Hindi lang po after mamatay ni Jesus sa cross, kundi even before the creation of the world, even the times of the Israelite, God has still and will remain faithful because He is the same yesterday, today, and forever. Kaya kung naging faithful sa noon, naging faithful sa ngayon, He will still be faithful in the future. Amen. At ganun po ang character ni Lord. At ang sarap lang pong maintindihan. Habang po binabasa ko ito kagabi, sabi ko lang kay Lord, Lord, wow. Ganun ako ng ganun na expression ko kay Lord. Pangmababali ako to understand and comprehend. Kasi po sa utak po natin, hindi kasi po natin talaga kayang intindihin ang pag-ibig ng Panginoon. Kasi kung ikaw, meron kang pinagkakatiwalaang tao, and then all of the sudden, bigla siyang tumalikod sa'yo, nag-betray sa'yo, baka nga abutan lang isang basong tubig, hindi mo maabutan eh. Baka kung aabutan mo na isang basong tubig, may kasama muriatic acid. Diba? Nabula-bula, sabi, Sprite yan, Sprite. Diba? Kasi tayong mga tao, may hangganan ang pagmamahal. Nauubos tayo. Pero alam niyo po si Lord, bagamat daw po tayo'y unfaithful. Just imagine this, ilan po ang tao sa buong mundo? According daw sa study, there are 7 billion. Tama pa ba ako? Nasa 8 na. Palagay na, 8 billion. At sa 8 billion iyan, ilan kaya yung faithful kay Lord? Palagay na ang faithful dyan ay nasa 1 million lang. Adi, mas malaki pala yung sakit ng ulo ni Lord. Naisip nyo? Naisip nyo? Pero God still remains faithful. Sabi ng Bible, pinauulan niya ang ulan sa mabuti at masama. Sige, palakpakan mo si Lord. Kung si Lord ay selective, para pong ganito yan. Halimbawa, yung taong makasalanan may tagihawat. Yung walang tagihawat sila yung mga banal, di ba? Pag minakasalubong ka, grabe, dami mong kasalanan mo, di ba? Hindi selective si Lord. Kundi, alam mo yun, pinaulan daw niya ang ulan sa mabubutit masasama. O, tama na, no? Ibinibigay, basahin nga natin, sunod 1, 2, 3, go. Ibinibigay niya po sa kanila ang mga pangailangan nila sa loob ng 40 taon sa ilang. Kaya hindi sila nagkulang ng ano paman. Ganun po pala yun eh. Kapag nasa Panginoon ka, hindi ka niya pagkukulangin. Anong pangangailangan mo ba sa Panginoon? Di ba?
Kaya hindi sila nagkulang sa ano paman. Hindi naluma ang mga damit. Grabe. At hindi rin namaga ang mga paa nila sa paglalakad. Kasi isipin mo, naglalakad sila sa loob ng 40 taon. Wala na po silang panahon na maglaba at magbilad. Wala ho nung washing machine. Pero sa loob ng 40 taon, yung damit nilang suot, hindi daw po naluma. Minsan ikaw, alam mo yon, laging conscious na conscious what to wear, di ba? Conscious na conscious ka, sabi, ay, hindi na bago yung aking damit. Sana sa Pasko makabili naman ako ng bagong Levi's, di ba? Kaso pagbili mo nakalagay Libiste, di ba? Parang maling Levi's ata yung nabili ko, Parang sponsored, Di ba? Ayos na ba yung joke ko? Naayos na. Naayos na. Paano mga nakawang linggo, wali lagi joke Oo naman daw sa Johan. Naayos na yung joke, Just imagine that. Kung paanong iningatan. And alam niyo po, lahat pong iyan is just God's way of expressing His love for His people. Kaya sabi mo, alam po, grabing magmahal si Lord. Kaya pwede ba palakpakan mo nga yung pagmamahal ni Lord? And this is the character of God that is clearly shown doon sa ating pong binasang verse. That God is forgiving, He is gracious, compassionate, slow to anger, and abounding in love. At alam niyo po, ito pong klase ng pag-ibig na ito yung kaya pong magbago ng tao. Ito pong klase ng pag-ibig ito ang kayang magbago sa iyo at magbago sa akin. And sino po ditong aminado may mga bagay pa siya sa buhay niya na kailangan niya talaga ng pagbabago ni Lord? Alam niyo po, once you encounter the love of God, you will never be the same again. Once ma-encounter mo ang pag-ibig na Lord, kung paano ka minahal, kung paano siya nagmahal sa iyo, mag-iiba talaga ang takbo ng isip mo. And I don't know you, baka hanggang ngayon hindi mo maintindihan ito kasi baka hindi mo pa talaga na-encounter ang love ni Lord. Pero ito ang challenge ko sa iyo, subukan mo lang. Sabi mo sa iyong katabi, subukan mo lang. Kasi yung isang moment in the presence of God, one moment in the love of God, can change the entire course of your life. Ganyan po katindi at kalupit ang pag-ibig po ni Lord. Gusto po ni Lord na iparanas itong klase ng pag-ibig na ito sa ibang tao. And God wants to use you as an extension of love and compassion. Gusto kang gamitin ni Lord. At ito po ang bagay na meron ang Diyos towards us. Nung pagpunta po dito ni Jesus sa lupa, He embodied this compassion. Nung nakita niya po ang mga tao, ito po yung naramdaman niya. Matthew chapter 9, verse 36 to 37. This is Jesus after nang mangaral po sa multitudes. When He saw the crowds, ang sabi po dyan, He had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Then He said to His disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. So ask the Lord of harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Si Lord po habag na habag sa napakadaming mga tao. At nagnanais po ang Panginoon ng mga taong makakatulong niya para maipaabot sa lahat ng tao na mahal din sila ni Lord. Kaya ako po'y naniniwala at nananampalataya, kaya kang gamitin ni Lord para maiparanas din sa iba na may isang Diyos na mapagmahal. Di ba kanina ang grabe nung description kung paano minahal ni Lord ang Israelita? Kaya din ni Lord gamitin ka for those people that are harassed and helpless. At ito po kasi po yung status talaga ng mga tao. At diyan po papasok po yung natawag po nating discipleship. Everybody said me discipleship. Alam niyo po, napakahalaga ng discipleship.
Kung until now you are not part of a discipleship group, wala pong nangangalaga sa inyo, I encourage you, approach us. We would like to help you. Gusto po namin i-connect kayo sa mga tao that will guide, disciple you, and lead you towards the path na nais ni Lord. And also, mag-o-open na po tayo ng program, another Anointed Journey program. Palakpakan naman natin si Lord. Batch 4 po, mag-o-open po tayo. Soon, baka po next Sunday, ilalabas ko na yung sheet. Para po sa inyo. Hindi na ako nakapag-print kanina. Pero maglalabas po tayo ng sheet for you to sign up as early as today. And kapag po na-acquire po natin yung total number at pwede na po tayo mag-push through, we're gonna push through ating pong batch this year. Hindi na po natin papatagalin. Ano po? So it is important for us to become disciple of God. Ang haba pala ng aking introduction. Hindi pa po nalabas yung topic eh. No? Pero dahil part ng introduction ko, kailangan ko po ng 5 tao. Kasi gusto ko pong ipaintindi sa inyo ang importansya ng discipleship. Everybody say me, discipleship. Kasi po last Sunday, ang tinuro ko po sa inyo, unashamed generation. Excuse me. So kailangan talaga natin maintindihan what is the importance of discipleship. Pakilabas naman ng papel na prinin ko dyan. Thank you. Kailangan ko po ng 5 tao. Sige, punta na dito. Ay, tatlo, punta dito. Ano? Sige, tatlo dito. O yung dalawa, si Don, tsaka si ano. Sige, pasakay ito. Palakpakan niyo po ang F5. 5 na po sila ngayon. Okay. So, magkakaroon na tayo ng mabilis na role play for you to understand what discipleship at bakit ba importante ang discipleship. So, umayan po ko ditong word na number 1, kapahamakan. Sino po dito mukhang napahamak? Kanina to? Sige, kayo niyo na lang, ano? Ito. Satan. Sino yung gustong maging Satan? Si JB na lang. Ano? Ito naman, Jesus. Ano? Sinong Jesus? Sige, si ano na lang. Don. Okay. Jesus, tsaka Satan, gusto ko tumayo kayo doon. Maglalaban kayo mamaya, ha? Ayan. Tapos si kapahamakan dito ka. Ano? Ayan. Gusto ko, kuha ka ng upuan nga. Ako na lang. Dahil mahal ko si Neo, kailangan kang umupo. Upo ka dyan. Ayan. Pakita mo sa kanila, ikaw si kapahamakan. Ano? Ngayon po, kailangan ko po sa kanila kung sino po yung pastor. Sino po yung mukhang pastor sa kanilang dalawa. Dahil pala si JB na lang si pastor, ano. Gusto mo maging pastor? Palit ka, ikaw na si Satanas. Ito si pastor. Yan, pastor. Ito po si David, siya po si Juan de la Cruz. Sino po siya? Juan de la Cruz. Ito po si Pastor JB. Ano, sino po siya, pastor? Yan, ano. So, ang discipleship po kasi ganito. Sige, tayo ka dito. Pastor, dito kasama ka sa akin. Ang tao po, nung wala po sa Panginoon, ay nasa kapahamakan. Kaya kailangan niya ng kaligtasan. Everybody say may kaligtasan. Now, ang ginagawa po ni Pastor JB, dahil narinig niya yung turo last week, na kailangan daw hindi mahiya sa pangangaral ng salita ng Panginoon, pinapangaralan niya ang mga katulad ni Juan de la Cruz. Sige, mangaral ka. Mangaral ka. Kunwari, nangangaral ka. Ganun. Yan, palakpakan niyo si Pastor. Naramdaman ni Juan de la Cruz yung tinuturo ni Pastor. Paano yung naramdaman? Yan. Naramdaman niya. And then next week ulit, next Sunday, dumaan na 1 linggo, balik ulit ng linggo, nangaral ulit si Pastor. Mangaral ka ulit kay David. Yan, Anong naramdaman ni David? Di ba? Pero, ang discipleship po, hindi po kasi po doon nagsisimula. Kasi kung makikita nyo, kahit nangangaral si Pastor, si David pa din ay nasa kapahamakan. Alam nyo po, ang kailangang gawin ni Pastor kay David ay hindi lang po basta mangaral. Kundi dapat tinutulungan niya to na lumakad papunta lakad kay Jesus eh. Pagka kayo punta kay Satan, ano? Ang discipleship
is a way for us to shift from the status ng kapahamakan towards to following Jesus. Hindi po kasi sapat na tayo po ay nangaral lang ng salita. Kailangan yung salita na napatanim ay sumibol at mamunga. At ganyan po ang nangyayari sa discipleship. Palakpakan mo nga si Lord. Check ko lang nga, baka may nalimutan ako sa ating role play. Kasi si Satan hindi ko nakitang gumawa eh. Naglo-loading pa siya. Ano? Pero nag-gets po yung idea what discipleship is all about. Kasi po mamaya, i-discuss ko pa po further, ano pa po ba ang meaning ng discipleship. Pero feel ko baka magiging part 2 na yun. Ano po? Check ko lang po ah. Okay. Oh, one declare focus. Okay. Oh, Pastor, ano nangyari na sa'yo? Ba't ka napunta kay Satan? Hindi kayo tropa niyan. Huwag ka dyan. Doon ka kay Jesus. Ano? Ayan, ito na aking ano. Alam po ah. Ayun. Yan. Balik ka dito. Juan de la Cruz. Alam niyo po ang problema sa karamihan po, even Christians or the church, madami pong mga tao tumigil lang po after mangaral. O sige, mangaral ka. Yun lang, tapos na. At hindi po nila na-deliver talaga from darkness to light yung individual. Hindi po kasi dapat daw tumitigil lamang na naipangaral lang natin ang salita ng Panginoon. Hindi po lahat ay after malaman ang katotohanan ay humahakbang palapit. At yun po yung difference eh. May mga tao na after pong ipangaral ni pastor yung katotohanan, humahakbang, lumalakad. And alam niyo po, ang iyong pagkilala sa Panginoon ay nagsisimula kung hahakbang ka. Sabi mo nga sa iyong katabi, humakbang ka. I know I do believe for a very long time na-attend ka sa church, ang dami mong naririnig, tama. Pero tanong kita, ilang percento doon ang sinunod mo? Hello? Ilang percento doon ang ginawa mo? Di ba habang natagal, pasibo ng pasibo ata yung percent bawat tanong ko. Parang kanya rinig ko 1, tapos ngayon 0 point ano na. Nalalaglag. Kasi po, hindi po lang sapat na ipapangaral lang namin lagi ang salita. Hindi po sapat na ipinapangaral lang ni pastor ang salita. Kailangan po nagdi-decide ikaw na ano, humakbang ka. Humakbang ka. At ang pagiging disipulo po ay bunga ng araw-araw mong paghakbang para makasunod sa Panginoon. Kaya po sabi ko sa inyo, once you encounter the love of God, you will never be the same again. Kasi naniniwala po ako na kung si Juan de la Cruz, gamit na gamit si Juan de la Cruz no? Ay tunay na na-encounter niyang pag-ibig niya, ayawan niya talagang kasalanan. Ayawan niya mga bagay na mali. Kundi magdidesisyon talaga siya na araw-araw lalakad siya para mas maging kawangis ni Jesus. Diba? Yan po ang goal ng discipleship. Matanggal natin ang tao from the power of Satan at mailapit po sa wangis ni Jesus. Palakpakan nga po natin sila. Sige, makapo na kayo guys. At dito po papasok po yung kahalagahan na tayo po ay nagpapadisciple. Everybody say me, nagpapadisciple. Nadi-disciple. At may nagdi-disciple. Importante po yun. Nagpapadisciple ka dapat. Rinibyo ka ng iyong leader. Sabi mo, sino naman itong parang tuong mas magaling pa sa akin. Alam mo, hanggat ganun yung ugali natin, hindi ka talaga mag-grow. Pinupuna na sa iyo yung mga bagay na kailangang itama, hindi mo naman i-appreciate. Hindi mo naman aminin sa sarili mo yung mga bagay na, yes, may mga leader talaga na hindi perfecto that sometimes when they point out things sa sarili mo, tapos feel mo, you feel condemned na parang hindi naman talaga ako ganun na. Pero siguro kaya nasabi nila, kasi may nakikita sa'yo. Pangalawa, nadi-disciple. Kasi pwedeng nandun ka nga sa isang bilog, pero hindi ka nadi-disciple.
Umupo ka lang doon kasi daw, sabi ni pastor. Magse-share ka lang din dahil may tanong. Pero individually, personally, disciple ka ng Sunday, undisciple ka weekdays. At ito pa, ang mas malala, kung walang nagdi-disciple. Kaya po bless ikaw kapag may discipleship leader ka. Pwede ba palakpakan natin mga D-group leader natin or A-group leader? We appreciate pong ating mga leader. Mamaya after nito, ilibre nyo sila sa Jollibee. Joke lang. Ilan yung boys? Binilang agad na. Bakit? Because they're doing the task. And sana po I pray, this is my hope, na ikaw din one day gamitin ni Lord para makapag-disciple. Amen? Kaya po this morning, sabi sa inyo, title pa lang to. Kawalan po natin ang topic entitled, Humakbang Ka. Sa mga sa iyong katabi, humakbang ka. Tayo na po mag-closing prayer. Ito ang haba pala na aking naihanda. Akala ko ikling-ikli. Kaya pala si Ma'am may balais na kaninang umaga. Tanghali na uto. Nagawa pa ako. Di pa tapos. Diba? Ito ang kahaba pala na aking intro. Babasahin po natin, Matthew chapter 16, verse 24. And after this po, tayo po magko-closing prayer na we're gonna proceed this next week. Ano, pwede ba? Ano? Sama, may nakuha na ba kayo ngayon? Matthew chapter 16, verse 24. Basahin niyo sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Then Jesus said to His disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Kasi daw po talagang gustong maging tagasunod ng Panginoon. They must become willing. Ano? We have 3 points po for us to become disciple. Pero next week ko po i-discuss yung content nito. First thing, ano ba ang dapat mong hakbangan? Number 1, dapat naisin mo munang maging disciple. Ang linaw po, sabi dyan, then Jesus said to His disciple, whoever, ano po sabi doon? Once. Everybody say me once. Nagsisimula daw po na tayo maging disipulo kung ikaw mismo nagkaroon ka talaga ng desire na alagaan, magpaalaga, at may mag-alaga sa'yo. Kasi hanggat hindi gusto ng sistema mo na ikaw ay pinakikilman, hindi naman sa totally pinakikilman, ha? May accountable sa yung growth. Hanggat layo ka sa ganyan at di mo want, it is hard for you to become what? To become like Jesus. And that's the goal of life. The second thing, ang kailangan mo hakbangan, hindi mo dapat lang gustuhin. Pero sabi po dyan, dapat magkaroon ka ng buong pagsunod. Kasi po sabi doon sa kasunod, whoever wants to be my disciple, he must deny themselves. That after you know God, it's no longer about living upon yourself. Hindi nito patungo sa pamuhay para sa sarili lamang. Kundi dapat willing ka na sumunod kung ano ba talaga ang gusto mo. Nung sinabi mo, Lord, I want to follow you the rest of my life. Lord, I want you to become my Lord. Question, naintindihan mo ba talaga yung sinabi mong, Lord, I want you to become my Lord? Kasi kapag sinabi mo na, Lord, I want you to become my Lord, it's no longer you who rules your life. It's not your body, not your choice. Kundi, ito na ngayon yung buhay na kung saan you are no longer living for yourself, but you are now starting to live for Christ. Kaya po napakalaki po ng importansya sa atin ng pagbasa ng salita ng Panginoon. Why? Because sa pamagitan po ng pagbabasa ng salita ng Panginoon, dito po natin nalalaman ang kalooban ng Panginoon. Dito po natin nalalaman kung ano ba yung mga bagay na gusto at ayaw ni Lord. Sino po dito nakapunta na sa doktor? Taas ang kamay. Pagpunta niyo po sa doktor, at kayo po ay nakita ang kalagayan, bibigyan kanya ng reseta. Ano? Pero yung resetang iyan, hanggat hindi mo binibili at ginagamit yung gamot na prescribe ng doktor, nagigets niyo ako? And this is God's prescription to us. The Word of God, kaya niya to preserve. Alam niyo po, sa sobrang pagmamahal sa iyo ni Lord, ilang gera na po ang nasurvive ng Bible. Ilan na pong mga tao ang nagpatayan para lang sa Biblia. Ilan na pong tao nagtangkang ibura ito sa history. Pinasunog, lahat ng copies,
pero laging merong nakakasurvive. Kasi tunay ang sabi ng salita ng Panginoon. Mawawala ang langit at lupa, pero miski isa sa kanyang mga salita, hindi magkakabula. Ganyan kamahal ka ni Lord. Bakit? Kasi ayaw ka ni Lord mabuhay dito sa lupa nang walang prescription. Ayaw ka ni Lord na mabuhay dito sa lupa na ikaw ay naliligaw. Tingnan mo yung katabi mo. Diba? Hindi naman yan mukhang ligaw, ano? Pero God has given us the roadmap. God has given us the map. Pero nasa iyo lang kung sisimulan mong hakbangan ang sinasabi nito. Hindi ba tayo? Hello. Kasi po dito talaga, honestly, nagbabasa ka ng Bible. Uy, tayo ko nga ego leader nyo. Anong devotion nyo kagabi? Kung di po kayo marunong mag-devotion, paturo po kayo. Ano po? And kung gusto po talagang matuto, meron po tayong my first step, magpa-schedule na kayo ngayon pa lang. Ano? Pa-schedule po kayo sa ating mga A-group leader. Tuturuan po kayo how to navigate the Word of God. Ano po? And siguro, banda-banda dyan, kung magkampo ako ng time, makapaglabas po tayo ng mga hermeneutics class. Ano, how to properly divide the word of truth. Ano? Lastly, last point. Pero next week ko po ito lalatagan na po. Ano po yung huling verse, huli po sinabi dyan. Ano na po yung point number 1? Whoever wants, kundi, ibig sabihin, nagsisimula lahat sa pagnanais. Pangalawa, they must deny. Ibig sabihin, dapat willing ka sa pagsunod. And lastly, number 3, ano po sabi dyan? And take up their cross and follow me. The third point, na kailangan mong hakbangan, kung gusto mong humakbang, kailangan buhatin ang kanyang krus araw-araw. Pastor, ano ibig sabihin ng krus? Everybody said me mission. No, si Jesus po pumunta sa lupa, isa lang ang mission niya. Ang bayadan ng kasalanan mo sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus. That's His mission. So, ibig sabihin, buhatin ang krus araw-araw, you must live a life with purpose. Bakit ka ba nabubuhay dito sa lupa? Because you need to find it out before God. What is the mission? Ano ba yung mission ko dito sa lupa? And next week po, atin pong pag-aaralan lahat ng yon. Amen? Pwede ba palakpakan natin si Lord? Tayo po tumayo, tayo po mananalangin. Sino po ang may nakuha ngayon? Amen. Kaya sabi mo sa iyong katabi partner, excited na ako kapag nagsimula kang humakbang. Alam niyo po, I still have this big hope sa tao kahit long period of time na tayo po talaga yung magdidesisyon na tayo ay humakbang sa Panginoon. It's all about following God eh. During the time of seeking kagabi, sabi ko, Lord, yung Nehemiah chapter 9, binigay po sa akin yun ni Lord. Dahil may po akong isang friend. Tagal ko na po siyang di nakakausap. And then, I decided na, Lord, ano bang nangyayari sa kanya? And sabi sa akin ni Lord, nakita na niya ang glory, nakita niya ng miracles, but still, may mga bagay siyang hindi kayang hakbangan. And alam niyo po, si Lord talaga naghahangad po pala sa atin na tayo po ay makahakbang. Tayo po ay may gawin sa ating mga buhay. Kasi po, hanggat hindi ka humahakbang, you will remain stagnant. At ang nais po ni Lord, ikaw po ay nagpo-progress. Ang nais po ni Lord, ikaw ay lumalago. Kasi po talaga dito ngayon, starting today, you want to dedicate yourself for growth. Na Lord, starting this Sunday, huwag mo na pong hayaan na manatili ako kung ano ako kahapon. But I want to start today na, Lord, every inch of my life, I want to see growth in me. Kasi po, ang hirap pong manatili kung ano po tayo kahapon. We must be changed by God from glory to glory and faith to faith every day. At this moment, as you close your eyes, I want you to look at your life. Ano ba yung bahagi ng buhay mo ngayon na mahina ka pa?
Anong bahagi ng buhay mo na parang sa tingin mo, Lord, parang kailangan ko pa ng paglago sa parte ng buhay kong ito. Alam mo si Lord, hindi naman si Lord nagko-condemn na, bakit ang tagal mo na dyan? But, alam niyo po, doon sa Nehemiah chapter 9, doon sa mga pababa pong verse, ang dami pa po kasi sinabi doon, hindi ko na sinama kasi buong chapter po kasi in-expose yung ginawa ni Lord. But there is a specific verse na sinabi doon sa Nehemiah chapter 9. Sabi po doon, God remains patient. At hinintay niya talaga ng mga Israelita talaga magkaroon ng change of heart. E sabi ko, Lord, ang tindi pala ng patience mo. And true enough, ang sabi po ng 2 Peter, kung nagkakamali, God remains patient because He doesn't want anyone to perish. And I want to tell you this. Alam mo bakit hanggang ngayon buhay ka at binubuhay ka ni Lord at binibigyan ka ng panibagong araw-araw? Kasi si Lord ay patient sa'yo. Anytime pwede kang tirisin ni Lord eh. Anytime pwedeng pabukahin ni Lord yung lupa. Pero bakit araw-araw binibigyan ka ni Lord ng panibagong araw? Kasi yan ay simbolo ng pag-asa. Kasi araw-araw hindi nawawala ng hope si Lord sa'yo. Kasi sabi, alam ko anak ko to. Alam ko hahakbang din ito. Alam ko magdi-decide din ito at magdi-desire na, Lord, I want to give my life fully to you. And today, if you are that person, ako sa naghahangad na, Lord, gusto ko magkaroon ng bago sa buhay ko. Gusto kong mas makilala ka. Gusto kong lumago. Kung ikaw yung taong ito, alam mo, ang Panginoon ay kanina pang nakatingin dito. Naghihintay lang na mabuo sa puso mo ang paghahangad na ito na starting today, Lord, I want to follow you. And if you are that person, you want to follow God the rest of your life, I want you to lift up your right hand. Sige, taas mo yung kanang kamay. Lord, right now, nakita mo yung mga tao na naghahangad. Yung pagtaas mo ng kamay, ito'y sa'yo ha. Huwag mo nang tingnan ng katabi mo kasi bahala siya. May sarili kang journey, may sarili siyang journey. But if you care for your journey, kung nag-care ka sa growth mo, this is now the time, umamin ka talaga kay Lord, Lord, I need you. This is a sign of humbleness. Alam, sabi ng Panginoon sa lahat, I'm trying, Pastor. Alam mo, I want to tell you this. Why you struggle? Kasi yan yung proof na may something in you na buhay already. Kasi you will never strive kung ipatay sa loob mo. Today is the day gusto ka ni Lord katagpuin. Father, right now to you, I dedicate them. I lift them, O God. Ano man yung journey, nasan man sila. Whether they are in their pruning season or cutting off season. Next, we're gonna discuss pruning and cutting off season. Lord, ano man yung season nila. Today, I pray, samahan mo sila. And pwede ba yung kamay nakalagay sa nakataas, ilagay mo sa heart mo? And sabihin mo itong simple prayer, sabi mo, Lord, sa oras na ito, naghahangad po ako na ako'y makahakbang. Lord, sa oras pong ito, nagpapakumbaba ako. Inaamin ko na kailangan kita. Tulungan mo ako at turuan mo ako. Araw-araw ng aking buhay ay magdesisyon ako na makasunod sa iyo. Maghari ka sa puso ko. Maghari ka sa buhay ko. Bilang Diyos ko at tagapagligtas. At simula ngayong araw na ito, hayaan mo, nabigyan mo ako ng biyaya na masunod ka sa buhay na ito. Dahil ang buhay na ito ay walang saysay kung hindi ikaw ang sinusunod. Salamat, Lord. Mahal na mahal kita. Sa pangalan ni Jesus. Ako naman nanalangin, Panginoon, I seal it by your blood. Let your presence to be with them. At bigyan mo sila ng matinding uhaw, matinding gutom, nakilalanin ka sa kanilang mga buhay. Salamat, Father, for what you are doing today in their lives. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede ba palakpak mo talaga si Lord? Yung palakpak ng nagpapasalamat talaga. Praise God. Makaupo po tayo in a very while. Praise God.
Praise the Lord. Tayo punta ako sa Holy Communion at napakahalaga pong iti ginagawa natin. Amen? Sabi ni Lord, gawin natin ito bilang pag-alaala sa Kanya. Habang ibinibigay po ang tinapit at ang ubas, tayo po'y mananalangin. Kapag kayo po'y nabigyan na, kayo po'y tumayo para makita po kung sino po ang wala. Panginoon, saan po kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan ngayon pong umagang ito. Sa amin po, pakikibahagi sa banal na pakikinabang ay maranasan ng iyong biyaya, ang pagkapala ng iyong kamat muling pagkabuhay. Pagpalayo sa tinapay, ang katasang ubas na aming gagamit ngayong umaga. Maluwalhati ka, O Diyos, pagpalayo mo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Kukuha kayo ng isang tinapay, isang katasang ubas, kapag kayo mayroon na kayo po itumayo para makita kung sinong wala, at sabay-sabay po tayo magpapartake mamaya. Tinapay ng buhay, kanin mo, makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo, makiisa. Yan ang katawang binayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo, makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo, makiisa. Yan ang dugong dumanak upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Kung tayo mayroon ng lahat, itas natin yung malimit ng hawak at tayo manalangin. Lord, pagpalayo mong tinapos sa ubas na ako ng bawat isa, sa amin pong pakibahagi sa balap ng hinabang, maluwalhati ka, O Diyos. Salamat po. Pagpalayo mong natin magpapartig, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kunin natin ang tinapay. Lord, sa amin pakibahagi yung umbaging ito. Maluwalhati ka, Ama. Pagpalayo mong natin magpapartig, pagpalayo mong tinapay sa pangalan ni Jesus. Amen. Kainin natin ang tinapay. Matapos magkapunay ako sa sinabi, ang sa pitibin na aking dugo, tuwing inimin niyo ito, inimin niyo bilang pag-alaala sa akin. Panginoon, sa akin pag-inom ng katas ng ubas, maluwalhati ka, O Diyos. Iniwala kami na sa umagang ito, sa aking pag-alaala sa iyong muling pagkabuhay, maranasan ng biyaya. Pagpalay mga katas ng ubas sa simpleng dugo, sa pangalan ng Jesus. Amen. Inimin natin. Makakapulang po tayo sandali para sa ilang mga announcement. Praise God. God is good? All the time. Yan. Sino pong nilalamig? Praise God. So, kami po ay masaya to see everyone here. Ano po, especially for those individual who came here for the very first time. Ano po, we're not just celebrating today po ang ginawa po ni Jesus Christ on the cross, but we're also celebrating for those individual who came here
for the very first time. Kaya po, may I ask lang po kindly, sino po dito yung mga first time in the house? Kindly raise your hands. Wow, palakpakan naman natin sila. Wow, wow, ang dami nila. Welcome po sa church. Pwede ba tayo kayo for a moment? Mabilis lang ito kasi we just want to appreciate you. Tayo kayo. Tayo kayo. Tayo. Isa pa guys, palakpakan natin sila. Welcome po sa church. Thank you po for coming sa church. Kami po ay masaya to see you here. Ito po ang J1 Church. Kami po ay non-sectarian full gospel. Wala po kami na sekta or relihiyon. We are just here to share the love of Jesus sa bawat isa. And today, dahil ka po ay first time, pwede ba namin kayong ipag-pray? Let's stretch our hands towards sa kanila. Panginoon, kami ay masaya dahil may mga bagong individual na dinala ka dito sa church. And we know, God, laging ang unang beses ay pasimula ng madaming mga bagay na gagawin mo sa kanilang mga buhay. Kami, Lord, ay nananampalataya that you are the God that is, wala kang aksidente sa'yo, na intended mo, Lord, that they will be here today for them, O God, to know your ways and for them to know your will. Lord, kayo na nakakaalam ng kanilang mga dalangin, whether these are personal things, Panginoon, sa kanilang trabaho, sa kanilang pag-aaral, O God, sa kanilang pagpapamilya, or even, O God, this might be, O God, emotional, O God, mental or health condition, Panginoon. I pray right now, kayo ang pumatagpo sa mga bagay na ito. Father, right now, we bless them and we magnify you, Lord, through the life of them, O God. Salamat, Father. Lord, seal them always by your blood. At Lord, sa mga susunod na yung pagsasama, hayaan namin, Panginoon, makatagpo namin sila. We love you, Lord. We honor you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin si Lord. Bago po kayo umupo, wag po na kayo umupo. Kasi dahil po kayo first time, meron po kaming something sa inyo. Guys, pakipasok naman ng ating litson. Litson na. Welcome po kayo. Welcome po. Welcome po sa inyo. Welcome, guys. Wag po na kayo upo, Guys, dito pa. Yan. Sila kuya. Yan. Yan. Welcome po sa church. Kayo po yung masaya. Meron pa dito. Jonel. Si ate, hindi mo pa ata nabibigyan. And also, tingin kayo sa likod. Kita niyo yung si Poging Kuya nakalagay first timer. Meron po kaming something sa inyo sa loob. Sunod lang po kayo. Guys, ito pa, meron pa dito. Sige po, ushers, paki-ushers naman sa paki-ushers. Paki-ushers sila doon. Paki-assist, Praise God. Palakpakan natin si Lord. Grabe, Alam po, hindi aksidente na nabito sila ngayon. Why? Ay bagyuhan at ulanan ay tuong ang daming dinadala ni Lord sa bahay niya. Kaya po yung masaya doon. Ito po yung answered prayer na magpadala sila ng madaming mga tao. Problema lang, yung na-attend yung nawala. Basta kaya sila, nilamig bigla, hindi makabangon. Malamig nga, Sino man po dito yung second time na naka-attend? Taas ang kamay. Yun, Sino pa po? Welcome. Mayan pa po. Si ate, welcome po. Mayan pa po. So mamaya po, kakusapin ko kayo. After po ng ating service. At meron po kaming something na i-prepare din for the very, for everyone here po. So praise God. Welcome po sa church. And to God be the glory. Last announcement ko lang po bago po ako pasa po sa tithes and offering. Sa lahat po ng ating pong faculty, mag-start po tayo ng tentative training by tomorrow night. So if you are already part of the faculty or nag-sign up ka for our preaching course, ay tentative po tomorrow night mag-start po ang ating session. Saan lang po ako sa GC. Yun lang po. Thank you po. God bless po sa bawat isa. Sir, tayo po dadako sa ating pong pag-ibigay sa Panginoon. Amen. At ang sabi ni Lord, tayo ay mahalaga yung tayo maging tapat. At ang Diyos ay tapat na nagkakalob sa ating mga buhay. Amen. Praise God. Ang sabi ni Lord, ang nagbibigay ng marami ay bibigyan din ng Diyos ng marami. Tayo po dumako na sa pagbibigay. Praise God. Sige po.
Praise God. May habol pa. Wala na at ating pong ihandog sa Panginoon. Ating mga kamay, Lord, aming pong ihandog sa iyo lahat ng mga kaloob ng mga anak. Dahil sa kanila pong pagsunod na may katapatan, mangyari pong iyong mga salita sa buhay ng bawat isa na mga sumusunod, pinagpapala mong lubos. I declare blessing upon blessing sa kanilang mga buhay. Rumaragas ang pagpapala, ang masaganang buhay ay bibigyan mo sa kanila. Salamat o Diyos sa kanilang mga tinanim, lahat itisibol, lahat ng kanilang mga kaloob, dahil sa kanilang pagsunod, ito'y pagpapalain mo lahat. Sa lahat ang ma-declare yung glory, tanggapin mo ay mga kaloob ngayong umaga. I bless you God sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo po'y tumayo at patuloy nating pasalamatan ang ating Panginoon. Amen. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kapatid, humakbang ka na. Amen. Humakbang na tayo para patuloy na madala natin sa Panginoon. Amen. Woo! Hallelujah! Oh, we sing praises unto God. We keep blowing.
tugtog. Jesus, hallelujah, amen. Patuloy nating pasalamatan ng ating Panginoon. Magbibigay pa sa salamat sa kanyang kabutihan na ginawa niya sa ating pong mga buhay. Hallelujah, Jesus. Magbibigay pa sa salamat sa iyong mga gawa. Hari ka't Panginoon ng buhay ko. Ibigay pa sa salamat sa iyong mga gawa. Hari ka't Panginoon ng buhay ko. Sinasamba kita, wala nang tulad mo. Langit at lupa ay sasamba sa'yo. Hari ng buhay ko, hari ng lahat. Ikaw lamang, O Diyos, ang nais ko. Kami ay uyukot sa'yo at sasamba. Awit ng papuri, itataas kita. Magbibigay pa sa salamat sa iyong mga gawa. Hari ka't Panginoon ng buhay ko. Sinasamba kita, wala nang tulad mo. Ikaw lamang, O Diyos, ang nais ko. Ikaw lamang, O Diyos, ang nais ko. Ikaw lamang, O Diyos, ang buhay ko. Palakpakan. Hello. Palakpakan po natin ng Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Lord Panginoon, muli po kami nagpapasalamat, Lord God, sa araw na ito, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, salamat sa buhay, sa kalakasan, Panginoon, na patuloy naming nararanasan, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, na kami nakarating, Panginoon, dito sa bahay-sambahang ito, Panginoon. Lord, alam ko po, Panginoon, na hindi aksidente, Panginoon, na narinig namin, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon. Yung mga salitang yun, Panginoon, na Lord, meron yun sa puso namin, Panginoon, na kami susunod, Lord God. Lord, kami hahakbang, Panginoon, sa buong linggong ito, Panginoon. Dalangin lang namin, Panginoon Ama, na kami po ay iyong samahan. Lord, ikaw mag-speak sa aming buhay, Panginoon, at itago mo lamang po kami sa iyong likuran, Lord God. Lord, marami pong salamat, Lord God, sa walang kapantay, Panginoon, na pag-ibig mo sa amin, Lord Jesus. Lord, thank you, Panginoon. Marami pong salamat, Lord God. Ikaw lamang po, Panginoon, ang patuloy na kumilos sa aming mga buhay, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong ginamit, Panginoon, upang, Lord, ang mga salitang ito, Panginoon, ay maihayag, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, na ikaw, Panginoon, na patuloy, Lord God, na maitaas sa aming buhay. Lord, sa aming pag-uwi, nandun, Lord God, ang pag-iingat mo sa amin, Panginoon. Makauwi kami, Panginoon, ng safe, Lord God. Marami pong salamat, Ama. Sa iyo na po namin, Lord, itinataas lahat ng pinakamataas na papuri, parangal pa sa lahat pagsamba, sa pinakamataas sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Lord, dito sa ating mga kaiputo sa langit, sa lahat na nandito, sa ampuan niyong mga pamilya, mahal sa buhay, sa inyong mga tahanan at hanap buhay, binubusan ko kayo ng dugo ni Kristo, and I declare protection sa inyong lahat. I declare blessing upon blessing. Arumaragas ang pagkapalay, dumapo sa inyong mga buhay, at higit sa lahat ng ang pag-ibig ng Ama, ang pagkapala ng Diyos Anak, at ang pagpisa ng Spirit sa ating lahat ngayon, bukas, at magpakailanman. Pumayo tayo, humakbang tayo, nadalang tagumpay, nadalang pagkapanan para lumait mapayapa. Tanggapin natin lahat ng biyaya ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po sa ating lahat.